Hulyo, pagkatapos ng kanyang panghuling State of the Nation Address, iaanunsyo ni Pangulong Aquino kung sino talaga ang kanyang mamanukin sa election 2016. Pero sa ngayon, nangunguna sa listahan niya si DILG Secretary Mar Rojas. Nakatutok si Teresa Andrada. Si DILG Secretary Mar Rojas ang nangunguna sa listahan ng mga pinagpipilian ni Pangulong Noynoy Aquino na pambato para sa pagkapangulo sa eleksyon 2016. Ito ang deklarasyon ng Pangulo sa panayam ng media matapos mag-inspeksyon ng silid-aralan sa Marikina City kanina. I was surprised to read in certain publications that parang it's as if he is not being considered to be the standard bearer of our coalition. No? I find it strange na bakit gano'n, no? He has demonstrated quite a wide range of expertise in so many different assignments. He's a valuable member of the cabinet. He has demonstrated, di ba, even the ability to sacrifice previously, for instance, when he gave way to me. So all of these traits, no, should point out that he is, to my mind, no, as far as our coalition is concerned, he is at the top of the list. Kamakailan, kinumpirma ni Aquino na nakipagpulong siya kay Senadora Grace Poe tungkol sa pagtuloy ng mga nasimula ng administrasyon. Pero tumanggi si Aquino noon na sabihin kung paano dahil hindi pa raw ito pinal. Ilang miyembro ng LP ang nagpahiwatig ng posibilidad na magkawatak-watak umano ang partido. Ang iba raw kasi si Rojas ang tinutulak habang ang iba naman ay si Poe. Sabi ni Pinoy, sa ngayon tuloy-tuloy pa rin ang konsultasyon niya sa partido kung sino ang kanyang mamanukin sa 2016. Kaya imbis na sa susunod na buwan, sa Hulyo pagkatapos na raw ng kanyang State of the Nation Address niya iaanunsyo ang kanyang napusuang pambato. Tumanggi naman si Pinoy na sumagot nang tanungin kung anong tandem sa eleksyon ang kanyang papaboran. But personally, what's your preference? Is it Grace Poe Mar or Mar Grace Poe? Baka I can tell you July, after the SONA. After SONA. Kung sino man ang maging manok ng administrasyon, malamang na si Vice President Jejomar Binay ang makaharap na pambato naman ng oposisyon. Do you subscribe to the idea that Vice President Jejomar Binay, despite all the allegations of corruption against him, is still the man to beat in the 2016 presidential election? Man to beat. The impression has been that he has been at the forefront of the challenges if you look at all of the surveys. But at the same time, I think that question rests on his ability to be able to answer all the allegations that he is being confronted with at this present time. Sa isang pahayag, sinabi ni Binay na hanggang ngayon ay hindi pa nila nakukuha ang opisyal na kopya ng AMLC report. Tiwala siya na mapapasinungalingan nila ang mga nakasaad sa report. Sinasabi ng mga nagmamarunong ng mga senador, sabi, magpaliwanag ka. Paano kami magpapaliwanag? Ayaw kami bigyan ng report. Nauna na rin sinabi ni Binay na handa siyang sagutin ang mga alegasyon sa tamang forum. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.